Alright mga kapatid, mga nag-iinit na balita naman dito sa Pilipinas ang ating bibigyan ulit ng reaction video, no? Commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Tiniyak ng AFP o Armed Forces of the Philippines na gagawin nito ang lahat para protektahan ang Sabina Shoal o Escoda Shoal mga kapatid at iba pang teritoryo sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Yan ang sabi mga kapatid dito sa report na to, no? Sa gitna ito ng mga pangamba na baka makuha daw ng China ang kontrol sa nasabing bahura. Ito yung Escoda Shoal nga dahil matapos lisanin to mga tol ng ating BRP Teresa Magbanwa. Ito ang report ngayon sa GMA naman. 65, no? 65 Chinese vessels ang namataan sa Escoda Shoal ilang araw pagkaalis ng BRP Teresa Magbanwa. Yan ang sinasabi natin mga tol. Oh, grabe. Ngayon, ang sabi ng AFP ay gagawin daw nila ang lahat, no, para protektahan ang Sabina o Escoda Shoal. Mga tol, yan ang ating bibigyan ngayon ng reaction video and commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Itong balitang to ay mula sa UNTV mga kapatid. Panonoorin natin ang balita, bigyan natin ng reaction, bigyan natin ng komentaryo, opinion. Samahan ninyo ako mga tol, pwede rin kayo mag-comment sa ibaba sa comment section at syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang like and notification bell para maaging updated ka sa mga video natin about sa West Philippine Sea mga tol. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. They have never been in control. Their presence there is illegal. We will continue performing our mandate. We will not be deterred. Binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na hindi pa kontrolado ng China ang Sabina o Escoda Shoal. Sa gitna ito ng pangamba na maaaring samantalahin ng China ang pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard upang sakupin na ang lugar. Actually, nakarating na sa China to at alam na alam nila na nag-pull out tayo. Nagdiriwang nga sila mga tol at sinasabi nila na ito ay kabiguan ng Pilipinas sa kanilang sa provokasyon daw natin. Yan ang sabi ng China mga tol. Parang iniinsulto pa tayo. Ang guidance sa atin is not to let up not only in Escoda, Ayungin, but all over the expanse of the West Philippine Sea. So ngayon, isa lang ang ating napatunayan mga tol dito. Hindi tayo pwede mag-station dyan ng matagal. Kailangan lang natin dito mga tol, papalit-palit lang. Papalit-palit lang ng barko ang kailangan nating gawin. Hindi natin kakayanin mag-station ng matagal na barko dito sa Escoda Shoal kasi nga hindi kayang supplyan ng AFP ng pangangailangan ang mga barko na mag-station dyan o madedeploy dyan. Katulad na lamang ng nangyari dito sa BRP Teresa Magbanwa na nagutom na at nauhaw ang mga sakay na PCG dyan o Philippine Coast Guard doon sa Teresa Magbanwa, kaya napilitang umalis. So hindi natin kakayanin mga tol mag-deploy dyan ng matagalan. Diba? Matatanda ang idineploy ng PCG sa Sabina Shoal ang BRP Teresa Magbanwa noong Abril para i-monitor ang galaw ng Chinese ship at umano'y pagtatambak ng patay na coral sa lugar. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan at maigting na panghaharang ng Chinese vessel sa resupply mission sa Escoda, bumalik na ang barko sa home port sa Palawan noong linggo dahil sa kondisyon ng crew at masamang lagay ng panahon. Hindi nila kinaya, di ba? Ayun ang indikasyon mga tol ng pagbalik nila. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, maraming paraan para i-monitor ang development sa lugar. Maliban sa physical presence, ay maaari din namang gamitin ang assets ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Again, there are Nag-aalok na nga yung mga kaalyadong bansa natin na mag-escort sa atin. Tinanggihan pa natin kasi gusto nating ipakita na kaya natin by our own. Kaso yun nga, nakita natin hindi pala kaya. So next time na mag-aalok ang US, tanggapin na sana agad natin, no? range of different capabilities that are sea-based, air-based, or space-based that we are developing in conjunction with our partners and allies to be able to monitor not only Escoda but the entire West Philippine Sea. Sinabi rin ni Trinidad na nakahanda ang sandataang lakas na gawin ang lahat para depensahan ang mga teritoryo ng Pilipinas at kasama na riyan ang lahat ng bahura na nasa exclusive economic zone. Alam nyo mga tol, minsan talaga nakakabalib pakinggan ang sinasabi ng ating AFP mga tol. Diba? Hindi lang Escoda Shoal kundi kabuuan
ng West Philippine Sea. Again mga tol, hindi naman nawawala, believe natin sa kanila eh. Andiyan pa rin naman yun. Nakukulangan nga lang talaga tayo mga tol. Diba? Nakukulangan nga lang talaga tayo sa mga ginagawa nila. Siguro dahil kulang din talaga sila sa assets, kulang sila sa mga, alam yung kakayanan, kapabilidad, pero dapat hindi nawawala no, ang pagtitiwala natin sa ating AFP bilang mga Pilipino kasi wala naman talaga tayong ibang kakapitan dyan ng mga sundalo kundi sila lang. No, kailangan talaga natin silang pagkatiwalaan at ibigay natin ang lubos na pagtitiwala sa ating sandatahang lakas. At sana naman makita to ng gobyerno, Senado, ng Kongreso at mabigyan nila ng sapat na budget o mas maganda nga kung higit pa eh. 'Di ba? Para magawa ng ating AFP, Navy, PCG yung kanilang mandato, 'di ba? Para bantayan itong ating West Philippine Sea. Kasi hindi lang naman 'to para sa ating mga nabubuhay ngayon mga tol, kundi para sa mga susunod pang henerasyon 'di ba? We assure the Filipino people that your Philippine Navy, Philippine Air Force, and Philippine Army, the entire leadership of the AFP, is doing its best to protect and secure all our features in the exclusive economic zone, most especially in the West Philippine Sea. Yan, bawi sir, bawi tayo, no? Medyo naging sablay lang sa desisyon nitong nakaraan pero di pa naman huli lahat. Total hindi pa naman to kontrolado ng China, sabi nga nila mga tol, makakabawi pa tayo. Ang Sabina Shoal ay nagsisilbing rendezvous point o tagpuan ng mga barko ng Pilipinas kapag nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal at iba pang maritime feature na okupado ng Pilipinas. Nasa 75 nautical miles lamang ang layo nito mula sa Palawan. Sa pinakahuling monitoring naman ng Philippine Navy, nasa 65 barko pa rin ng China ang nananatili sa paligid ng Sabina Shoal. Yun na nga di ba? Napakarami. Pagkatapos umalis ng barko ng PCG, siyam rito ang Chinese Coast Guard vessel, 4 ang People's Liberation Army Navy vessel at 52 Chinese Maritime Militia vessel. Diba? Outnumbered tayo mga tol pagdating sa paramihan ng barko. Talagang outnumbered tayo sa kanila, sobrang dami nilang barko. CCG nila, China Coast Guard, yung PLA Navy nila, yung mga gray ship nila, tapos samahan mo pa ng mga militia vessels nila. Sobrang dami, 65 oh. Diba? Nag-iisa lang yung barko natin dun eh. Yung BRP Teresa Magbanwa, 3 araw pagkaalis nila, dumami. Diba? Sinasabi ni Commodore J. Tariela dahil masama ang panahon, kahit yung mga barko ng China nabawasan daw. O ngayon 65 mga tol. Kumpara mo sa isa laban sa 65. Diba? Kapag nagre-resupply mission nga tayo mga tol, 5 barko humaharang sa atin, 3 sapat na para pigilan tayo eh. Eto 65 ba? Hindi 2, hindi 3, hindi 4. 65 na barko mga tol. Sa kabuuan ng West Philippine Sea, bumaba ang bilang ng mga barko ng China. Mula September 10 hanggang 16, nasa 157 ang Chinese vessel na namataan sa West Philippine Sea. Yung pagbaba ng bilang ng mga barko ng China ay hindi nangangahulog ang inaalisan na nila itong BRP West Philippine Sea. Nagro-rotation mga tol kasi hindi lang naman West Philippines ang inaangkin nila. Buong South China Sea. Meron lang tayong bahagi doon 200 nautical miles. So posibleng yung ibang mga barko ng China nagpupunta naman sa ibang bahagi ng South China Sea na inaangkin din nila. So hindi natin dapat ikatuwa, bumaba yung mga barko ng China rito sa West Philippine Sea, tagumpay ang Pilipinas. Hindi. Nagpapaikot-ikot lang sila sa kabuuan ng South China Sea. 'Di ba? Habang nagpaparami ng barko unti-unti. 'Di ba? Mas bababa ito kumpara sa 207 na naitala mula September 3 hanggang 9. Yes, if you notice, the decrease is more on the features that are in the northern part of the Calayan Island Group. Diba? Paulit-ulit lang naman tataas, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa. Habang sa tagal-tagal ng panahon na nagre-reaction tayo rito at nanonood ng balita, nakikita natin yung galawan ng China. Tataas 200 plus, bababa ng 65, 100 plus, tas tataas na naman ng 200. Ganun sila mga tol, paikot-ikot lang sila. Which is the area more affected by the weather disturbance. So we could attribute this to the weather. Ryan Lacanlali. Diba? So ito ang mga tol, dagdag report dito sa 65 Chinese boat.
Eto mula naman to sa GMA. Ano, 65 vessels na mataan sa Escoda Shoal. Ilang araw pagkaalis ng BRP Teresa Magbanwa. Panoorin natin to mga tol. Mahigit 60 barko ng China ang namataan sa Escoda Shoal ilang araw mula nang umalis ang BRP Teresa Magbanwa. So good luck kung makakabalik tayo dyan. Sana talaga, no? Delikado ayon sa isang security analyst dahil sa lapit nito sa Palawan. Nakatutok si Chino Gaston. Ilang araw mula ng lisanin ng BRP Teresa Magbanwa ang Escoda Shoal, 65 Chinese vessels ang namonitor ng Philippine Navy sa bahurang higit kumulang 70 nautical miles lang mula Palawan. Napakalapit lang. 9 sa mga ito ay Chinese Coast Guard ships, 4 ay barko ng Chinese Navy at 52 ay Chinese militia vessels. Pero Yun ang pamparami nila ng barko eh. Yung Chinese militia vessels nila. Kumbaga sa chess, parang mga pawn nila yan eh. yan, mga pawn nila yan. hindi raw ibig sabihin kontrolado na ng China ang Escoda Shoal Okay. na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. O biruin mo 65 na barko ng China, hindi nangangahulugang kontrolado nila ang Escoda Shoal. Tayo isang barko. So ano nangangahulugan nun? Kontrolado natin ang Escoda Shoal, isang barko? 65 na barko nila, hindi nila kontrolado ang Escoda Shoal. Tayo, isang barko. So, ibig sabihin wala pang may control niyan. Alangan ng tayo pa may control niyan, mga tol. Isang barko, inalis pa. Isa na nga lang yung barko, inalis pa. Pero hindi daw kontrolado ng China ang Escoda Shoal. No? Pero kung titignan mo, hindi makapasok yung mga resupply mission natin kasi nahaharang nila. So, hindi nila kontrolado, mga tol, Pero hindi na makapasok yung resupply mission natin nitong nakaraan kasi nga nahaharang nila. Kaya nga nagutom na yung mga sakay ng Teresa Magbanwa eh. Well, wala naman tayo magagawa. Yan ang sinasabi ng report nila mga tol, di ba? Again, kailangan pa rin natin manalig at magtiwala sa ating otoridad. The Philippine Navy, the AFP, will continue performing its mandate. We will continue monitoring all our features in the West Philippine Sea. There's been no marked increase in the pileup of crushed corals. We have not monitored any man-made activity. Pero ayon sa isang security analyst, mas delikado ang sitwasyon ngayon kung ikukumpara sa standoff sa Bajo de Masinloc noong 2012. Kaya dapat Galing sa ano yan, analyst yan, mas delikado daw ngayon kaysa dun sa Bajo de Masinloc noong 2012. maging mainga sa balikan standoff natin. sa Bajo de Masinloc noong 2012. Kaya dapat maging maingat ang gobyerno. Unang-una, mas malapit to Ayan, sabi ni Professor Renato De Castro. sa Palawan. Of course, we have greater capabilities to engage the Chinese in a yeah. standoff. The Coast Guard now has more ships. We have to support our treaty ally. But at the same time, the Chinese too have already their own Coast Guard, and it's supported by the Chinese Maritime Militia, the People's Liberation Army's Navy. Patuloy na nagbabantay ang AFP gamit ang mga patrol ships, eroplano at satellite ng mga kaalyadong bansa sa buong West Philippine Sea. We assure the Filipino people that the entire leadership of the AFP is doing its best to protect and secure all our features in the exclusive economic zone, most especially in the West Philippine Sea. Sa isang social media post ng security analyst na si Ray Powell, 11 Chinese militia ships at 2 Chinese Coast Guard vessels ang nasa Escoda ayon sa Automatic Identification System o AIS. Ayon kay Powell, hindi nakikita dito ang iba pang barkong posibleng nagpatay ng AIS. Ang napakaraming barko ng China sa Escoda makakaharap ng barko ng PCG na pamalit sa BRP Teresa Magbanwa at ipinadala roon kahapon ayon sa National Maritime Council. Ayan Para Nagpadala na daw mga tol, abangan natin yan kung ano yung magiging balita dyan mga tol. Nagpadala na daw ng barko ang PCG pamalit sa BRP Teresa Magbanwa. Mas maliit daw to, 42 meters ang laki. Hindi katulad ng BRP Teresa Magbanwa na nasa 97 ba? Basta nasa ganun mga tol ang laki. So mas malaki yung BRP Teresa Magbanwa. Pero ang makakaharap nitong barkong pinadala mga tol, 65 na barko, no? Sabi naman ni Commodore J. Tariela, marami daw lusutan to. Well, tingnan natin mga tol, sana makapasok. At pag nakapasok yan mga kapatid, saludo sa ating PCG. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang to? Comment ka na lamang sa ibaba. Maraming salamat mga tol sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.